Umapaw na ang ilang dam dahil sa walang tigil na ulan. Malakas ang lagasan ng tubig sa Upper Wawa Dam. Ayon si kay Rodriguez Rizal Mayor Ronnie Evangelista, magsasagawa sila ng forced evacuation kung hindi gaganda ang panahon. Dumidiretso kasi ang tubig ng Wawa Dam papunta sa Marikina River. Naka-red alert na rin ang lungsod ng Pasig. Sa abiso ng Pag-asa, as of 5 p.m., nasa 135.69 meters na ang Wawa Dam na above overflow level. Posible ring bahain ang low-lying areas o mga barangay sa Tulyahan River dahil sa pag-apaw ng Lamesa Dam. Sa abiso ng Pag-asa, as of 5 p.m., nasa 80.17 meters na ang tubig sa Lamesa. Binahari ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Binansagang pinakamalapad na highway pero kanina halos magsiksikan po sa inner lane ng mga sasakyan sa isang bahagi nito dahil sa baha. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Emil, hanggang ngayon malakas at tuloy-tuloy yung buhos ng ulan dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Buong araw ganyan yung sitwasyon kaya bumaha rito, tumirik yung ilang motorista at na-stranded ang maraming pasahero. Baha ang idinulot ng malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sobrang baha. Partikular na nalubog sa tubig ang bahagi ng southbound lane pagkalagpas ng Doña Carmen at Don Fabian sa bandang Fairview. Sa video nakuha ng isang residente, sa inner lane lang nagtakang dumaan ang mga sasakyan lalo't galing sa kabilang gilid ang dumadaloy na tubig. Pero tumirik ang ilang motorsiklo kaya itinulak na lang ng kanilang rider. Ayon sa uploader, hanggang tuhod niya na ang baha. Bumigat tuloy ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Halos walang galawan ng mga sasakyan dahil marami ang hindi makadaan sa mga bahang parte ng kalsada. Tumirik ang motorsiklo ni Joseph na ongoing pa naman ang delivery. Bigla na lang po huminto, ayaw mandar. Hirap nga po kasi imbis na nakabiyahe na po ako, na ano pa po, nakaberya pa. Stranded naman ang ilang pasahero tulad ng pamilya Villaluz. May kasama pa silang baby na nababasa na sa lakas ng ulan. Pero kailangan na nilang makapunta sa San Jose del Monte, Bulacan dahil namatay na ang kanilang padre de pamilya. Ay nako, traffic ka na. Hindi namin alam kung anong oras kami makakarating. Grabe, mahirap po. Lalo na po mapunuan din. Mahirap makasakay. Emilio mismo ang kinatatayuan ko dito sa paglagpas ng Luzon Avenue sa eastbound. Tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko dito. Hindi naman heavy yung traffic situation. Pero ayon sa MMDA Metro Base, doon sa bahagi ng Mindanao Avenue Extension ay may gutter deep na level ng baha. Pero dahil tuloy-tuloy nga yung pag-ulan, posible pa rin na magbago yung sitwasyon na yan. Kaya mag-antabay po tayo sa updates at mag-ingat yung mga motorista. Yan yung latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai. Sa ibang balita ay naasahang tatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20% taripa sa Philippine export sa Amerika sa mga pulong niya sa kanyang official visit doon. Ito ang unang pagkakataon na may tinanggap na Southeast Asian leader si US President Donald Trump matapos ang ikalawang panalo niya. Mula sa Washington, D.C., nakatutok si Sandra Aguinaldo. Makailang beses nang nakabisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika mula nang maluklok sa pwesto. Pero ang pagbisita niya ngayon ay unang pagkakataon ding may tinanggap na Southeast Asian leader si US President Donald Trump matapos ang ikalawang panalo nito. Sa kanyang official visit, pinatira siya ni Trump sa makasaysayang Blair House, guest house para sa mga bisita ng US President na katabi ng White House. It would be wonderful for him to stay there because when his parents were invited here by President Reagan, they stayed at the Blair House. Bantay sarado ng US security ang Blair House na sinugod ng mga kontra sa pagpupulong nila ni Trump.
Ngayon Lunes ng umaga sa Amerika, nakatakdang makapulong ni Marcos si Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon, ang headquarters ng US Defense Department. Masusundan yan ng hiwalay na pulong kay US Secretary of State Marco Rubio. Inaasahang tatalakayin nito ang defense and security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Isa po sa pag-uusapan dito yung 20% tariff na ipapataw ng Amerika sa mga produktong papasok mula sa Pilipinas sa pag-asang makabubuo ng trade agreement na makakabuti sa dalawang bansa. Para magkatugma yung relationship, kailangan tama lang for both sides. So we have to always think on those bases now. Hindi na pwede yung anong pwede natin makuha sa isang bayan. Pagbibida rin ni Romualdez, maganda ang pagsisimula ng ugnayan ni Trump at Marcos mula nung mag-usap sila sa telepono matapos manalo si Trump sa eleksyon. In that phone call, as you probably may recall, President Trump recalled his meeting Mrs. Imelda Marcos, the mother of the president. And that basically set the tone. That personal connection obviously is significant. Nakatakda rin makipagpulong si Marcos sa mga business leaders dito, kabilang dyan mula sa semiconductor industry, mga interesado sa Luzon Corridor, mga nagpaplanong mag-expand na negosyo sa Pilipinas, maging yung may mga malalaki ng negosyo sa bansa. Kaugnay naman sa kontrobersyal na immigration policy ni Trump na naghihigpit sa mga dayuhan na ilegal ang pananatili sa Amerika, sabi ni Romualdez, malamang hindi na ito matalakay. The bottom line is there is really not much room for discussion, but to simply work in such a way that all Filipinos that are up for deportation will be deported to the Philippines and not to their country. Mula dito sa Washington, D.C., Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, buong araw ng inulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Hanggang kailan kaya yan mararanasan? Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, dalawang low pressure area na nga monitor ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at kasabay pa po niyan ang patuloy na pag-iral ng habagat. Ang una pong low pressure area na buo po yan kagabi at huling namataan kanina sa layong 1,220 kilometers silangan po ng southeastern Luzon. So medyo malayo po yan dito sa ating bansa. Pero nabuo naman kaninang hapon ng isa pang LPA na nasa 405 kilometers silangan po ng Calayan, Cagayan. So ito po yung medyo malapit kaya po nakakaapekto na po yung trafo extension po nito dito sa bahagi po ng Cagayan Valley. Ayon po sa Pag-asa, posibleng mag-merge o magsanib po itong dalawang low pressure area. At kapag naging isa na lang po yan, may tsansa po ito na mabuo bilang bagyo. Sakali pong matuloy ito, papangalanan ito na Bagyong Dante. Sa ngayon, nakikita po ng Pag-asa na paakyat o paangat po yung magiging galaw niyan sa mga susunod na araw. So ito po sa ating mapa, meron tayong nakikita. Ito po yung dating Bagyong Krising na may international name na WIFA. At ito naman po posibleng sama ng panahon na yan sa mga susunod na araw pa naman at masyado po yung malayo sa PAR. So ngayon, focus po natin ito pong possible na Bagyong Dante na hindi naman po inaasahang tatama dito sa Pilipinas at posible pong tumbukin. Ito po nga bahagi po malapit sa Taiwan. Pwede pang magkaroon ng mga pagbabago sa mga susunod na oras o araw, kaya tutok lang po kayo sa updates. Sa ngayon, dahil po sa dalawang low pressure area, tuloy-tuloy rin po yung pag-iral ng hanging habagat. At yan din po yung dahilan kung bakit po nakakaranas pa rin po tayo ng maulang panahon. So dahil po nandito sa eastern portion po yung dalawang sama ng panahon, tila dito rin po medyo sumusunod ito pong habagat. Kaya talaga pong ramdam na ramdam natin yung pagdaan at yung epekto po ng habagat dito po yan sa ating bansa. Pero bakit nga ba ganito na lang kung magpaulan itong habagat kahit wala namang bagyo ay sobra po yung hangin at pati na yung mga pag-ulan. Warm and moist po yung katangian nito pong hanging habagat at kapag po mainit at marami pong moisture sa hangin, maraming ulap din po ang pwedeng mabuo kaya mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan at inaasahan po natin ito po yung mga kaulapan na dala po ng habagat at yan po posible po yung magpaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ngayong gabi mataas pa rin ang tsansa ng ulan dito po yan sa northern at pati na rin po sa Central Luzon, Metro Manila, Caloocan,
Calabarzon, dito po sa may Mindoro provinces, pati na rin po sa Bicol Region, Panay Island at ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Mga kapuso, yung ulang dala po ng habagat, ang katangian po niyan o pattern, pwede pong halos tuloy-tuloy pero pwede rin naman na may mga break o pabugso-bugso. Bukas, umaga pa lang may mga ulan na po dito po yan sa Luzon, lalong-lalo na po sa western section. So kasama po dyan, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, ganun din po dito sa Metro Manila, Mindoro Provinces at pati na rin po dito sa Bicol Region. Simula naman po tanghali at hapon, halos buong Luzon na po ang uulanin. Ito po yan at meron pa rin mga malalakas sa buhos ng ulan na posibleng magpabaha o di kaya naman magdulot po ng landslide. Ang Metro Manila, maaga pa lang ay posible na pong makaranas ng mga pag-ulan. Mauulit po yan sa hapon at malawakan na po yung mga pag-ulang mararanasan natin. Pwede pong magtuloy-tuloy po yan hanggang sa gabi kaya patuloy pong mag-monitor sa rainfall advisories ng Pag-asa. Sa mga kapuso naman natin sa Visayas at Mindanao, may mga kalat-kalat na ulan. Dito po yan sa Western Visayas, pati na rin po dito sa Eastern Visayas sa umaga. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon pero meron na rin po mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Central Visayas. So yung mga malalakas sa buhos ng ulan, dito po yan sa Panay Island, Negros, Eastern Visayas at pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao. Ang maulap at maulang panahon, posible pong magtagal pa o magpatuloy sa halos buong linggong ito. Kaya ingat mga kapuso. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Naghahanda na mga taga-Cainta sa Rizal sakaling tumaas pa ang baha na abot baywang na kanina. Ang ilan kinailangan ng magbangka. Nakatutuklay si Ian Cruz. Ian? Mel, alam mo, pabugso-bugso pa rin yung malakas na ulan dito nga sa Cainta Rizal na syempre nagdudulot ng malaking pangamba sa ating mga kababayan. Alam mo Mel, kanina nakakalakad pa tayo dito nung nakabota pero ngayon hindi na talaga kaya dahil nga tumataas ang tubig baha kaya nakailang lipat na tayo ng location ngayon. Hanggang hita ang baha sa Barangay San Isidro dito sa Cainta Rizal. Marami ang napilitang lumusong gaya ng estudyanteng ito na ipinasya ng maglakad dahil patuloy ang pagtaas ng tubig. Hindi na raw niya mahihintay ang naantalang sundo. Hanggang paalam po, tapos biglang naging tuhod, tapos ngayon hita, malapit na pong magbewang. Ang senior citizen naman na ito at kanyang kasama napilitang lumusong kahit pa kagagaling lang sa dialysis session sa Quezon City. Sanay na raw sila sa baha pero sana raw. Ano ba dapat gawin ng gobyerno dapat na ginagawa na nila noon pa? Yung flood control, ewan ko, wala naman Nagagawa. matagal na yun eh. Dahil sa walang tigil na ulan, naghahanda na ang mga residente sakaling mas tumaas pa ang tubig. Pagtataas hanggang dito, may sukatan kami eh. Ngayon doon kami nilikas. Kasama sa nalubog ang gusali ng DepEd Calabarzon. Alauna ng hapon wala nang pasok ang gobyerno pero lagpas alas 4 na, mayroon pa ring nananatili sa mga gusali. Ayon sa Cainta MDRRMO hotline, nagbigay sila ng transportasyon kanina sa mga stranded na mga estudyante, guro at iba pang residente. Sa kahabaan ng Felix Avenue, masikip ang daloy ng trapiko. Sa mga gilid ng kalsada, marami kasi ang nakaparadang sasakyan na galing sa mga mabababang komunidad ng Cainta at katabing Pasig City. Sa Vista Verde Subdivision, marami ang napilitang lumusong sa baha. Ayon sa mga tao, hanggang baywang nila ang baha at tumataas pa. Ang iba, nagbangka na palabas ng komunidad. Hanggang baywang po. Hanggang baywang? So talagang kailangan na magbangka? Opo. Ang iba naman, handang magbayad ng 100 pesos sakay ng pedicab na hinihila ng dalawang lalaki sa baha. Wala na kasing tricycle na bumabiyahe. Kaya ito na lang. Tsaka yung bangka. Ang iba, kasama pa sa mini pool na ginawang bangka ang mga fur babies para makalikas. Pati ang lumang bathtub, ginamit na rin na bangka para makapaghatid ng mga pauwi sa bahay.
Mel, siyempre yung panalangin ng mga taga rito sa Cainta, gayon na rin sa marami pang bahagi ng Pilipinas na tumigil na nga yung pag-ulan para maibsan itong matataas na pagbaha. At Mel, sabi ng mga nakausap natin dito mga residente, talaga daw halos hindi sila matutulog ngayong magdamag dahil nga kung minsan dito ay biglang dumarating yung malaking tubig, kaya kailangan daw nakabantay sila at laging gising. Balik sa iyo, Mel. At ganyan din ang ating panalangin. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Hanggang baywang na baha ang ininda ng nakatira sa tabing ilog sa Barangay Damayan sa Quezon City. Mula roon, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Emil, simula nitong Sabado ay taas-baba pero hindi tuluyang humuhupa ang baha dito sa West Riverside sa Barangay Damayan sa Quezon City. Pero naging pinakamataas yan dakong alauna ng hapon kanina sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Hanggang baywang ang baha kaninang alauna ng hapon sa West Riverside sa Barangay Damayan sa Quezon City. Dahil tabing ilog, ito talagang unang binabaha sa barangay. Lagi po tuwing umuulan po, kapag patuloy po na tumataas yung tubig ilog po, tumataas din po yung tubig baha po dito sa lugar ng West Riverside po. Ito ho ang sitwasyon ngayon, alas 3:30 ng hapon sa West Riverside sa Barangay Damayan dito sa Quezon City. Tulad ng nakikita ninyo, gahita kanina hanggang bewang ang tubig baha rito. Yan mga lubid na yan ang ginagamit nila para makatawid. At tayo naman, gamit natin itong balsa na gawa sa styrofoam. Ang styro balsa, raket ng ilan para sa mga ayaw lumusong. Sayang din anilang barya-baryang kita. Pero kung minsan ay libre lang bilang pakikisama. Kwento nila bahagi na ng buhay nilang ganito at kabisado na nilang taas-baba ng baha. Depende sa buhos ng ulan. Kaya si Mang Mario hindi lumikas at nasa ikalawang palapag lang ng kanyang tirahan. Tumitila naman Hindi naman tuloy-tuloy ang ulan So ito ho, kabisado nyo na. Depende sa buhos ng ulan. Kabisado na. Pero hindi rin nila may kakailan ng mga pagbaha nitong mga nakaraang taon. Pabilis na ng pabilis at palalim na ng palalim. Tulad ng napunan ni Fredso na naging bahagi na mga pagbaha simula pagkabata. Dati dito, hanggang pataas sa bata, hanggang dibdib. Tapos ngayon hanggang dito sa may grills. Hanggang sa grills. Sa kabila nito, hindi alintana ng mga residente ang peligro at dinadaan na nga lang sa kantsawan at tawanan ang ganitong siste tuwing tagulan. Yan ang consequences ng mga tabing ilog. Asahan mo yan. Hindi mo pwede sisihin ng gobyerno. Tumira kami rito di ba? Ano mo magalit kami sa gobyerno? Emil, hanggang alas 5 kaninang hapon umaabot na sa halos 100 pamilya ang nasa evacuation center. Yan ay ang mismong barangay hall ng Barangay Damayan at ang social hall ng kalapit na simbahan. Patuloy ang paghikayat, Emil, ng barangay sa mga residente na lumikas na dahil mahirap abutan ng pagtaas ng tubig baha sa kalaliman ng gabi. At patuloy naman ang 24 oras na monitoring ng barangay lalo pat hindi tumitigil ang pagulan at sa ating kinatatayan, Emil, unti-unti na naman gumagapang at tumataas na naman ang tubig baha rito. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Tatlong taon na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, kalahati ng kanyang termino. Kaya bago ang kanyang ika-4 na State of the Nation address, babalikan natin ang ilan sa mga pangako niya sa mga nakaraang ulat sa bayan. Unahin natin ang pagtutok ng Marcos administration sa edukasyon. Ang mga classroom kapos na ng mahigit 160,000 na aabutin ng 5 dekada bago masolusyonan ayon po yan mismo sa DepEd. Ang State of Education at kalbaryo ng mga estudyante silipin sa special report na tinutukan ni Maki Pulido. Sa mga araw na gipit ang pamilya, pumapasok si Mikey nang hindi nag-aalmusal. Kahit gutom, pursigidong mag-aral ang 9 na taong gulang na grade 4 student. Kasi po sabi po ni Mama, kailangan ko daw po matapos ang pag-aaral ko para po matupad po lahat ng pangarap ko po.
Ang pangarap ni Mikey, ipinaglalaban niya sa isang makeshift classroom na isiningit sa espasyo sa exit gate ng Kalubkob Elementary School sa Naik, Cavite. Manipis na pader lang ang pagitan, highway na. At dahil kauulan lang, basa ang sahig. Kasama niya rito ang 59 na iba pang estudyante. Bakit nahihirapan kang matuto? Ang iingay po eh. May mga nadaan po mga lakas po ng tunog. Para po silang nagbobomba. So hindi mo na marinig si teacher? Hindi na po. Mula 700 na estudyante noong 2018, lumobo sa higit 1,800 ang student population ng paaralan na may 4 na classroom lang nang buksan ang housing resettlement project sa Naik. Ang sabi sa amin ay tanggapin ang mga bagong dating na mga estudyante. Tulad sa maraming iba pang paaralan sa bansa, para-paraan na lang. Dito sa Kalubkob Elementary School, bukod sa mga makeshift classroom, ginamit na ang 11 housing unit sa resettlement project para sa grade 1 hanggang 3. Sa classroom na ito, ang ratio ay 1:60. Sa lagay na yan, nabawasan na raw ang bilang ng mga estudyante. Kaya hindi naman daw nakapagtataka kung hirap matuto ang ilan sa mga estudyante dahil sa sitwasyon ng kanilang silid-aralan. Sa mga naunang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, idiniin niya ang kahalagahan ng inclusive education. Dapat daw may access ang lahat sa dekalidad na edukasyon at ang patuloy na pag-aayos ng mga pasilidad. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed. Sa kasalukuyan, 165,000 ang classroom shortage. Pinakamalala sa Metro Manila, Calabarzon at BARM. Halos triple yan kumpara sa bilang ng kakulangan sa mga silid-aralan noong 2013. Sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, nagdudulot ito ng congestion o ratio na 1:50 o isang classroom sa bawat 50 estudyante o higit pa. Lumala ito sa mga lugar na may resettlement project ng National Housing Authority na itinayo ng walang kasabay na mga paaralan o dagdag na classroom tulad sa Kalubkob Elementary School. May mga 58 housing projects. So, libo-libong bata lumilipat sa isang lugar, dagsa bigla, hindi kaya ng school, biglang nagkakaroon ng multi-shift, apektado yung pagkatuto. Pinakamalala ang siksikan sa elementarya kung kailan dapat matutunang magbasa at umintindi ang estudyante. Dahil sa sitwasyon sa loob ng mga silid-aralan, aminado ang Department of Education, marami sa ating kabataan hirap magbasa at magbilang. Malaki yung impact nun, Maki, kasi yung grade 3 na hindi nakabasa ng letra at nag-transition sa grade 4, it's almost irreversible. Because in reading, you rely on sight, you rely on sound, you rely on hearing. So, hindi pa pwedeng siksikan kayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, batay sa 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey, nasa 19 milyon ng edad 10 hanggang 64 ang literate but not functionally literate dahil sa kakulangan ng comprehension skill. Kabilang sa mga not functionally literate ang mga basically literate o yung nakakabasa, nakakasulat at nakakapag-compute, low literate o nakakabasa at nakakasulat, at illiterate o hindi nakakabasa at nakakasulat. Sa naunang pahayag ni Education Secretary Sonny Angara, posibleng abutin ng mahigit 5 dekada bago matuldukan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Lumalaki yung cost of construction o yung paggastos sa pagpapagawa nitong mga silid-aralan, tapos lumalaki din yung ating populasyon. Gusto sana naming itanong sa Department of Education kung ilan na ang napatay yung mga classroom sa ilalim ng Administrasyong Marcos, pero hindi sila nagbigay ng panayam kaugnay nito. Back to basic ang panukala ng EDCOM-2. Kung matindi pa rin ang kakulangan, dapat ihabol ang mga estudyanteng hindi pa rin makapagbasa o makaintindi. Kaya sinimulan na ng DepEd ang remediation program. Pagkatapos ng klase, tuturuan ng mga estudyanteng hirap sa pagbasa. Magtutuloy ito ngayong taon sa ilalim ng ARAL program. Noong nakaraang taon, sa 60,000 sa mga estudyanteng nakitaan ng kahinaan, nasa 2,000 na lang ang kailangang ihabol matapos sumailalim sa remediation program. Isa sa mga lugar na ito ang... Sa FVR Phase 3 Elementary School sa Norzagaray, Bulacan, naihabol nila ang lahat ng mga grade 3 student na hirap magbasa. Isa rito si Catriona. Nahihiya po sa sarili ko kasi po
Anong grade na po ko, hindi pa po ako marunong magbasa. Paano kanila niloloko dati? Sabi nila po, hindi marunong magbasa, ginaganto nila. Anong ginagawa mo nang pagka sinasabi nila yun? Iniiyak ko lang po ako. Pagkatapos ng remediation program, Nakakapagbasa na po ako. Kaya masaya po ako kasi po pag may tinatanong ko si ma'am, nagtataas na po ako ng kamay. bahagyang tumaas ang pondo para sa edukasyon. Pero sabi ng EDCOM 2, ito'y dahil sa senior high school at higher education. Yung pagtaas natin, sapat lang para talagang mapantay. Pero sapat ba siya para mapagbuti, lalo na sa kinder to grade 3? Hindi. Umaabot ng 3 hanggang 5 taon ang pagpapagawa ng DPWH ng school building. Yan ay kung may espasyo na kalimitang problema sa mga paaralan sa Metro Manila. Gusto ng DepEd na kumontrata na ng pribadong sektor. Para sa EDCOM 2, pwede ring voucher program para makapag-enroll ang mga estudyante sa mga pribadong eskwelahan. Sana raw, tumulong na rin ang mga lokal na pamahalaan. Kailangan maging innovative eh. So if we just rely on the GAA, yung national budget natin on a yearly basis, baka hindi kayanin yung 165 for probably the next 3 years. But there are other innovations that being undertaken. Patong-patong ang problema sa sektor ng edukasyon. Resulta, ayon sa ilang eksperto, ng ilang dekadang kapabayaan at kakulangan sa budget. Kailangan daw harapin ng tama ang krisis sa edukasyon dahil ang mga batang hindi gaanong natuto sa paaralan ang mga susunod na workforce ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras.